Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 12. Tumango lamang ang lalaki at mayroong iniabot na isang papel dito na agad namang kinuha ng pamangkin. Ano bang gagawin mo? At ipinakuha mo pa sa akin ang number ni Ursula. Akala ko ba ay hindi pinatapos ni Divina ang sasabihin ni Jadon nang senyasan niya ito na tumahimik na magsisimulang mag-ring ang kanyang tinatawagan. Wow, grabe. Thank you Jadon. Wala man lang ganon. Inis na sabi ng lalaki at naupo na lamang sa higaan ni Divina at pinanunood ito. Ate Ursula, it's me Adeline. Adeline? Paano mo nakuha ang number ko? Napailing si Divina sa sinabi ng kanyang kausap na tila ba'y kaharap niya ito. It doesn't matter Ate Ursula. What matter is you have to answer my question. Meron bang bata dyan sa mansyon ngayon? Napakunot ang noon ni Ursula sa kabilang linya sa narinig, maging si Jadon ay nakikinig ay nagtataka. Bata? Anong sinasabi mo? Just answer it Ate Ursula. Kinakabahan at frustrated na tanong ni Divina. Wala. Eto naman, bakit pati ako pine-pressure mo sa tanong mo? Bakit mo ba kasi tinatanong yan? Are you sure? May nakita akong parang batang babae sa garden kanina Ate Ursula. Nakita ko din siya sa may bintana. Napakagat na siya ng kanyang kuko dahil sa frustration. Ayaw niyang umasa pero malakas ang pakiramdam niya na si Arabel ang kanyang nakitang bata. Alam niyang napaka-imposible dahil nakita niya ang bangkay ng anak 7 taon na ang nakakalipas. Pero may parte sa puso niya na nagsasabing huwag maniwala doon. May nakita ka? Hindi kaya yung multong bata ang nakita mo? Alam mo bang may nagmumulto ngayong bata dito? Noon nga ay umiiyak na sanggol pa Ngayon, paghala-gala na. Tingin namin ay minumulto na itong bahay. Gusto nang tumulo ni Divina sa narinig. Kahit papaano ay mayroong nakakita din sa bata. Pero sigurado talaga siyang hindi yon basta bata lamang. Paano mo nasabing multo Ate Ursula? At kailan yung umiiyak na sanggol? 7 taon na din ang nakakaraan Adeline. Tsaka wala namang bata dito Adeline. Kaya nung iisipin namin. At isa pa, bigla yung naglahong parang bula. Kaya multo talaga. Nako, baka samahan ka nun hanggang bahay mo. Kahit samahan niya ako, ayos lang, basta makita ko lang siya. Piping sabi niya sa kanyang isipan at napapikit. Si Jado naman ay napatayo sa kanyang kinauupuan nang makita niya ang hawak nitong bracelet. Hindi siya pwedeng magkamali. Kay Arabel ang bracelet na yon at lagi itong hinahawakan ni Divina tuwing namumroblema siya. Pwede ba tayong magkita? Mag-uusap lang tayo Ate Ursula. Ang dami kong gustong itanong sa iyo. Oo naman. Sabihan mo na lamang ako at pupunta ako agad. Pagkababa ni Divina ng kanyang cellphone ay agad na lumapit si Jadon dito. Ano yun Divina? May nakita kang bata sa mansyon? Ano bang napag-usapan niyo doon? Nalulungkot na tumingin si Divina kay Jadon na tumagal ng ilang segundo bago tuluyang umiling. Nilagpasan niya si Jadon, ngunit hindi tumigil ang lalaki dahil hinawakan nito ang braso niya na ikinatigil nito. Divina, sabihin mo ang totoo sa akin. Seryoso na sabi ni Jadon kung kaya naiiyak na lumingon si Divina sa kanyang tiyo.
Tingin ko si Arabel ang nakita ko sa mansyon, Jadon. Bakit? Dahil nandun si Bethany. Naalala mo yung kaibigan ni Aling Salome na nakakita ng katawan ng anak ko? Jadon, bakit siya nandun? Bakit siya nasa poder ni Christine hanggang ngayon, hindi ba? Nanghihinala ako, Jadon. Nanghihina na napaupo si Divina sa kanyang higaan habang si Jadon ay hindi nakapagsalita dahil gulat. Aalis na ako. Huwag ka nang tumuloy. Simple kong sabi nang makitang papasok si Jadon sa aking kwarto. Talagang kinasanayan na niyang hindi kumakatok sa pinto ko bago pumasok. Sa susunod talaga, ilalako na ang pinto. Irap na sabi ko habang papalapit sa kanya, dala ang isang sling bag. Subukan mo. Gigibain ko ulit ang pinto mo. Aalis ka na, di ba? Ihahatid na kita. Tinaasan ko siya ng kilay dahil doon. Anong tingin niya sa akin, bata? Alam kong hindi ka na bata, Divina. Pero, for pet shake. Kaya nga ako pinasama ni Lola dito para bantayan ka. Palagi na lang ako nandito sa loob ng bahay habang ikaw busy sa operasyong ganti mo. Pagtatalunan na ng ba natin to, Jadon? Pagkasabi ko noon, ay nilagpasan ko siya sa pinto at ramdam ko ang pagsunod niya. Divina, nakalimutan mo na ba ang dahilan kung bakit kita ayaw mag-isa? Nakalimutan mo na ba ang dahilan kung bakit ako lagi nag-aalala sa'yo at hindi kumakatok sa pinto mo kapag papasok ako? Kasi ako hindi. Hindi ko makakalimutan. Natigilan ako sa sinabi niya at ramdam ko ang pagtulo ng aking luha nang bumalik sa alaala ko ang sinasabi niya. Flashback. I was hopeless back then. Wala akong ibang ginawa kundi ang magkulong sa kwarto ko at umiyak ng umiyak. Hindi ko nga alam kung paano pa ako nakakakain at nakakaligo. Basta ang alam ko lang ay punong-puno ng sakit ang puso ko at piling ko ay namatay na din ako. Divina! Buksan mo tong pinto! Napatakip ako sa aking tenga nang marinig ko ang pagkalambag ni Jadon doon. Palagi silang ganyan, ngunit ayaw ko naman silang makita o makausap. Divina, please! Open this damn door! Stay away! Stay away, please! Iwan niyo na ako! Iyak kong sigaw. Hanggang sa lumipas ang ilang minuto, ay nawala na din sila. Napaiyak na lamang ako at napayakap sa aking tuhod. Hanggang kailan ba matatapos ang sakit na nararamdaman ko? One time ay bigla akong nagising mula sa isang bangungot. Umiiyak ako dahil pilit kong inaabot ang anak kong si Arabel. Napapalayo sa akin. May kumuha sa kanya. Kinuha siya ng kung sino at hindi ko siya magawang kunin. Pagbangon ko ay nagsisisigaw ako at tinatawag ang pangalan ni Arabel. Tumagal yon ng ilang minuto hanggang sa mayroon na akong narinig ng mga boses sa isip ko. Tila isang good and bad angel. Pinatay ang anak mo. Divina, kailangan ay sundan mo din siya. Hindi kailangan. Bumangon ka at ayusin ang sarili mo. Nagpaulit-ulit sila sa aking isipan hanggang sa nabingi ako at nagtatatakbo sa banyo dahil sa mga boses na bago lang sa akin. Nanginginig akong sumiksik sa sulok ng lababo. Sa loob, habang umiiyak, tinatawag ko ang pangalan ni Jadon, ngunit naalala kong umalis sila dahil nagpaalam sa akin. Wala akong ibang nagawa kundi ang umiyak ng umiyak. Hanggang sa parang nagdilim ang paningin ko at pumasok sa isipan ko na magpakamatay. Tumayo ako sa aking kinalalagyan at nakitang isang blade sa may sink. Tinanggal ko yon sa lalagyan at walang alinlangan na nilaslas ang aking balat. Nagsisisigaw ako sa sakit niyon at umiiyak. Pero pakiramdam ko ay tama ang ginagawa ko.
at mas natutuwa pa ang katawan ko. Devina! Devina! Buksan mo tong pinto! Narinig ko na ang sigaw at kalampag ng pinto ng kwarto ko. Ngunit wala akong pakialam. Hanggang sa manghina na ako at nanlalabo ang paningin. Puro dugo na ang katawan ko. Habang ang braso ko ay parang isang gripo ng dugo na patuloy na umaagos. Kung minsan nga ay bumubulwak pa. Oh my God, Devina! End of flashback. Agad kong pinahid ang luha ko at humarap kay Jadon. Tandang-tanda ko din, Jadon. Kaya nga yun ang dahilan kung bakit ko to ginagawa, hindi ba? Nawala man ang sugat. Pero nandito pa rin ang pilat. Itinuro ko ang puso ko. Pagkatapos ay tumayo ng maayos. Kaya wag mo kong pigilan sa mga ginagawa ko. Ginagawa ko to hindi para sa akin, kundi para sa mga taong nawala ng dahil sa akin. Devina, hindi kita pinipigilan. Okay, fine. Sabihin na nating hindi. Pero hayaan mo kong matuto, Jadon. Hayaan mo kong matuto sa mga ginawa ko. Manood ka lang at sumabay sa agos. Hindi ko kayo pag-aalalahanin ni Lola. Trust me, Tito, please. Napabuntong hininga siya sa sinabi ko. At niyakap ako kung kaya ginantihan ko din siya ng mahigpit na yakap. Adeline? Napangiti ako at napatayo nang makita si Ursula papunta sa table ko. Sa isang public place lang kami pumunta para na din hindi mailang si Ursula kung sa high-class restaurant ko siya dadalhin. Nagyakapan kami ng mahigpit na magkalapit at naupo sa kanyang upuan at nag-order. So, bakit mo ko pinapunta dito? Ngiting tanong niya sa akin pagkatapos umorder. Pero hindi ko siya sinagot. Sabi ko ay mamaya na lamang kapag dumating na ang pagkain. Nagkwentuhan muna kaming dalawa kung kaya naikwento ko na sa kanya ang nangyari. As usual, gulat na gulat siya. Don't worry, I am fine now, Ate Ursula. Maging si ate okay na. Ngiti kong sabi at sakto nang dumating ang pagkain. Sigurado ka? Si ate mo? Kilala ko si Devina. Mukha lang yung malakas. Natignan sa labas pero sa loob noon mahina yon. Natigilan ako sa sinabi niya at ngumiti. Ate Ursula, kung yan ang tingin mo kay ate, iba na siya ngayon. Mas first pa siya sa first. Kapag ka nakita mo siya, baka hindi mo na siya makilala. Kahit na magkamukha kami. Ang laking pagbabago. Kahit ikaw naman ang laki ng pinagbago mo. Napatigil ako sa pagsubo at napatingin dito. Ibang-iba ka na, Adeline. Siguro dahil nakoma ka. Mainhin ka dati at puro kung kumilos pero ngayon, parang katulad ka na ng sinasabi mong bagong Devina. Hindi ako nakasagot sa sinabi niya at napatawa ng bahagya. Sa bagay, ako nga naman kasi si Devina. Bakit nga ba hindi ko naisip yun? Napailing na lamang ako at iniba na ang usapan. Let's forget it. By the way, nandito ko para itanong kung nakikita mo ba ang babaeng ito? Mayroon akong nilabas na feature sa kanya kung saan nandun si Bethany. Si Ate Bethany? Oo naman. Siya ang personal na tauhan ni Ma'am Christine. Pero, madalang ko siyang makita sa bahay. Tapos, ang weird pa niya minsan dahil may kausap siya tapos kapag tatawagin namin, wala naman. Hinala nga namin na babaliw na yun Natigilan ako sa sinabi niya at agad na kinabahan. Siguro ay papitong taon na din. Pauwi na ako ngayon. At habang nasa escalator ay hindi ko maiwasan na matulala. Hindi ko alam kung ipagpapatuloy ko pa ba ang paniniwala kung si Arabel ba ang nakita ko o talagang multo lang. Kapag ka naalala ko ang sinabi sa akin ni Ursula
ay may part sa akin na nagsasabing may dahilan kung bakit andoon si Bethany. Ngunit anong dahilan? Kung totoong andoon ang anak ko, dapat noon pa nila nakita si Arabel. Bata pa ang anak ko. Malikot yun, paniguradong tulad ng kambal niyang si David. Napabuntong hininga na lamang ako at kinuha ang phone sa bag ko. Adeline? Ngunit natigilan ako na mayroong tumawag sa akin. Nang lingunin ko ang taas ng escalator, ay napasimangot ako. Sino? Si Valentin. I've been finding you for hours. Sino mo nagsabi sa iyo na hanapin mo ko? Irap kong sabi sa kanya na ikinanuot ng noo ko. Is that how you answer you, Engineer Adeline? May I remind you, aside of being the engineer, I am also your boss. Umayos ako ng tayo dahil doon at labag sa loob na tumango. Alam ko yun, pero wala pa tayong trabaho. As far as I can remember, bukas pa ang start. Bakit pa ipagpapabukas kung pwede naman ngayon? Sumama ka sa akin dahil ipapakilala kita sa team. Bigla na lamang niya akong hinawakan sa risko at hinila paalis doon. Anong problema nito? Nagiging on-call duty na ba ako ngayon? Sa pagkakaalam ko, architect ang trabaho ko, hindi nurse o doktor. Mr. Montoya, let go of my hand. Naka-heels ako. Kung makahila ka parang may marathon lang. Ang sakit sa paa. Mukhang naiintindihan naman ito ang sinabi ko at binitawan ako. Napapatingin na sa amin ang ibang tao. Mabuti na lamang at nakashade itong si Valentin. Kundi mai-issue kami dahil alam ng lahat nakakakasalang niya sa isang bilyonarya. Sorry, okay? Pero kailangan nating bilisan. Kanina pa sila nag-aantay sa akin. Bakit kasi nakapatay ang phone mo? You should turn on always lalo na may malaki tayong project. Sinabayan ko siya sa paglalakad dahil sa narinig. As in now? Wala pa akong gamit. Alam ko pupunta tayo sa construction site and I need my camera. Yeah, I know. Sinabi sa akin ng boyfriend mo na ginamit mo yang palagi. Sinabi niya din ba sa akin na nakapagtapos ka ng photography? Sinabi niya din sa akin na nakapagtapos ka ng photography. Sinabi din niya sa akin na you love taking down notes kaya lahat ng gamit mo alam niya nakakailanganin mo. Kaya ibinigay sa akin. Huminto siya sa paglalakad at tumarap sa gulat. Sinabi din sa akin ng boyfriend mo na ingatan kita. I didn't know na isa ng CEO pala ang boyfriend mo, Miss Stephen. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin kung kaya napabend ako palayo upang iwasan yon. Bakit bigla akong kinabahan? Bakit parang feeling ko namumula na ako? Boyfriend? Wala akong boyfriend. Bilisan na lamang natin. Sabi mo inaantay nila tayo. Tinulak ko siya palayo sa akin at agad akong naglakad pauna sa kanya. This is embarrassing. Anong pinagsasabi mo, Jadon? Follow me, everyone. Napakunot ang noo ko habang nakatingin sa papalayong likuran ni Valentin nang makarating kami sa meeting room niya. Nakaabang kasi ang nakita kong 6 na tao sa may labas ng meeting room at sinalubong din kami ng sekretarya nito na lalaki. Hula ko ay maging ito ay nagtaka sa galit na aura ng amo niya. Nasa loob na kami ng meeting room. Ay hindi ko maikakaila ang lihim na tingin sa akin ng mga kasama namin sa loob. Ako naman, walang pakialam na naupo sa pinakadulo ng upuan. Walang tumabi sa akin. Si Valentin ay nasa tapat ko habang ang iba ay nasa gitna. I guess, lahat naman tayo na-inform na about sa project na gagawin and we want your best. When I say best, ibuhos nyo lahat ng galing ninyo. Ang laki na expectation namin sa inyong lahat. Nakita ko
na napaayos ng upo ang 3 babae at 3 lalaki na kasama namin. Kaming 2 ni engineer ang magli-lead sa inyo. Tumayo ang isang lalaking nakasuot ng itim na polo at ngumiti sa amin. Maayos naman siyang tignan at mukhang disente nga lang at naaamoy ko ang pagkababaero sa kaniya. 2 teams are divided into 2. Isa sa kumpanya at isa sa airline. But iisa lang ang pinaka-architect ng 2 team, si Miss Stephen ng AC Company. This time ay nasa akin na ang mata ng mga ito. Hindi ito ang una kong project, kaya hindi na ako kinakabahan. Ngunit ngayon na nakita ko ang team ko, bakit parang kailangan kong kabahan? Siya? Why her, sir? Parang wala siyang ibang alam kundi ang magpaganda. Napaismid ako sa sinabi ng isang babae. I knew it. I can smell her insecurities. Unang kita ko pa lamang sa kanya. Sana naman, sa kabilang team ay maayos silang makikitungo sa akin. Miss Baltasar, kung may problema ka sa team leader ninyo, maaari kang umalis. Mukhang napahiya naman yung babae sa sinabi ni Valentin kung kaya ngumisi ako ng palihim. Matapos ang meeting namin ay umalis na din ang mga ito dahil susunod naman ang kabilang team na pamumunuan naman ni Engineer Hardon. Mababait naman ang mga ito, hindi tulad sa naunang team na mukhang mayroong isang pumalyang insecure. After that ay nagpunta kami sa construction site ng airline. Yun muna ang inuna. Dala ko ang isang DLSR and then isang maliit na notebook at papel. Binigyan kami ng proteksyon sa ulo. Ako ang nanguna sa paglalakad sa gitna ng arawan. Ngunit nagulat ako nang biglang may sumagi sa braso ko na tila sinadya at dumaan pauna sa akin. Pabida. Napailing ako sa sinabi ni Architect Sophia, yung babaeng nagrereklamo sa pagiging team leader ko sa kanila. Hindi ko na lang pinansin yon at kumuha ng mga litrato sa paligid. Para kaming nasa disyerto, although may mga gamit na mga 4 flooring, pero open space pa din siya. I guess I need a lot of time to turn this into reality. Habang kumukuha ako ng litrato, ay mayroong nagpayong sa akin at pagtingin ko ay nakita ko ang isang lalaki mula sa kabilang team. Mainit po, madam. Natawa ko sa sinabi niya. Mapagbiro ang nasa kabilang team. At sinasabihan nila akong madam. Dahil sa aura ko pa lamang daw, ay mas nakakatakot na kaysa kay Valentin. Thanks but no thanks, Mr. Lee. And please do not call me like that. Architect din ako tulad mo. But you are higher than us. Isa ka sa employee ng AC Company. Ang tinitingala ng lahat na architect na tulad natin. Napailing ako dahil doon. Kung yan ang pinaniniwalaan mo, hindi ko na lang siya pinansin at nagpatuloy sa pagkuha ng litrato. At nagulat kami nang sumigaw si Valentin na aalis na daw kami. Ang init talaga ng ulo nun. Huwag niya akong dadaanin sa init ng ulo. Dahil architect ako, I need a lot of time para masiyasat ang mabuting construction site. I said let go. What are you still doing there, Miss Stephen and Mr. Lee? Madam, galit na si boss. Alis na tayo. Nilingon ko si Lee dahil doon at binigyan ng blankong tingin. Mauna ka na. Kailangan ko manatili dito. Nakita kong nag-alangan pa siya nung una pero kalaunan ay umalis na. Hindi ko pinansin ang naninigaw na si Valentin dahil kailangan kong tapusin ang analysis ko bago lumipat sa kabila. Bingi ka ba? O nagbibingi-bingihan? Aalis na tayo. Biglang may humablot sa aking kamay. At hinila ko pabalik sa kotse, ngunit agad ko namang binawi ang kamay ko mula doon. Hindi ako bingi. At mas lalong hindi ako aalis hanggat hindi ko natatapos ang analysis ko sa site. Gusto mo magtrabaho ako, di ba? Hihila-hilahin mo ko sa rest time ko. Tapos ngayon, pinagmamadali mo ko. Gusto mo ikaw ang gumawa ng plan O.
Natigilan siya sa sinabi ko kung kaya napangisi ako sa isipan. Iwan niyo ako. Kaya kong sarili ko. At dito na po nagtatapos ang chapter 12 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.